po mga kakwela, mga kadaberkads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ngayon, ang pag-uusapan po natin ay walang iba kundi ang mga viral issue dito sa Pilipinas. Mga top trending issue, mga top viral issue. At ito, Michael B, ito daw po yung dahilan kung bakit ayaw niyang mag-guest sa Itbulaga ng tape. No? So mukhang matindi-tindi itong mga pangyayari ngayon mga kadaberkads. Talagang unti-unti na pong sinasampal ng katotohanan ang Tape INC. Ultimong mga artista na mismo, kinakaayawan na po sila. At syempre, andito rin yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon at nagbabiral, no, na patutsada ni Henyo Master Joey De Leon at pangsusupalpal niya kay Isko Moreno. So, si Isko Moreno ba talaga ang pinaringgan dito ni Joey De Leon, ni Henyo Master? Alam naman natin si Joey De Leon talagang simulat sa full ganyan na ho talaga yan. Kaya kami, sanay na po kami dyan, no? At yun nga lang, ang pinagkaiba kasi para sa amin is katotohanan po yung sinasabi ni Joey De Leon. Para sa iba, nasasaktan sila. Oo. Ika ko nga dun sa video ko nung nakaraan, talagang masakit ang katotohanan. Ayan po talaga, no? So yun, maraming salamat una-una sa walang humpay na suporta nyo sa aking YouTube channel mga kadaberkads. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para like updated sa ating mga video araw-araw. So syempre tayo mga defenders, no, ng TBJ. At ito, unahin na po natin tong video na kung saan ay katotohanan sa pagpili ni Bitoy sa It's Showtime. Ito kasi mga kadaberkads, una-una dito nyo makikitaan ng respeto si Bitoy, si Michael B, no? Si Michael B kasi alam nyo kasi si Michael B po ay galing din po yan sa unang Itbulaga nung nandun pa sila Tito Vic and Joey. So ngayon kasi, syempre, kabastusan nga naman sa TBJ kapag sa oras na mag-guest siya doon sa Peak Bulaga or sa generic na Itbulaga, 'di ba? Kabastusan naman din kasi noon. So dito kasi pinapakita lang ni Bitoy na kung gaano niya irespeto ang TBJ. At ito pa pala, no, ito pa, bago ang lahat. May papakita ko sa inyong picture. So dito ko lang nalaman na ang It's Showtime pala is parang si Bitoy pala ang gumawa niyan at ang unang nakaisip yung title na It's Showtime. Kasi nung mga panahon na yun, wala pang It's Showtime. Yung picture na yan na nakikita nyo sa ating screen ay talagang mas nauna po si Bitoy, no? So parang dyan nata kinuha yung yung viral ngayon yan, yung picture niya yan. Dyan nata kinuha yung yung It's Showtime. So ito, wag na natin patagalin, simulan na natin. Katotohanan sa pagpili ni Bitoy sa It's Showtime. Totoo nga bang mas karespeto ang It's Showtime kaysa sa Itbulaga ng tape? Oo. Ang rason at bakit mas inaayawan ng ilang GMA artists ang Itbulaga? Babaho daw. Matatandaan naglabas si Paolo Contis ng opinyon tungkol sa mga ibang kapuso artists na sa It's Showtime mag-guest kaysa sa Itbulaga. Bawa epic ka na naman. Ayon kay Paolo, hindi mo masisisi yung mga ganon kasi syempre, personal nilang desisyon yun. Meron din sila syempreng hindi mo masasabi kung may takot o merong personal na investment with others, di ba? You cannot take that against them. Basta kami, kung okay sa inyong mag-guest, bakit hindi? Thank you. Kung hindi, then we have to move on. We cannot take it against them. Ano naman yun hindi kasi normal yung naging circumstance ng buong pangyayari, so hindi mo sila masisisi. Sunod-sunod na ang pag-guest ng mga kilalang kapuso. Lang maputol ko kayo dito kasi sa sinabi ni Paolo Contis, hindi niya lang po maamin-amin na talagang maraming takot ng mga artista ang lumapit or mag-guest dyan sa Itbulaga ng tape or generic na Itbulaga. Kasi kung sila nga nasira yung career nila dahil sa generic na Itbulaga na yan diba? Yung mga iba pa kayang artista, kung matatandaan nyo, si Paolo, si Isko, si Buboy, ang gaganda ng mga yan. Ang ganda ng usbong ng karir ng mga yan. Lalo pa si Isko Moreno nag-comeback siya sa bumalik siya sa showbiz, di ba?
So dapat pagbalik mo, putok na putok yan. Talagang dadagsaing ka ng tao dyan dahil nagbabalik ka sa sinimulan mo kung saan ka nagsimula. Pero ang nangyari, kabaliktaran. No? Nasira lalo yung mga karir nila. So yan ang iniisip dyan ng mga artista. Bakit kami, kahit ako artista, bakit ako mag-guest dyan? Ano, para sirain yung karir ko? Ba't ako mag-host dyan? Ano, para sirain yung karir ko? Alam ko naman sandamakmak yung issue dyan. Di ba? Ito naman, si Paolo Contis, hindi niya lang maamin-amin na talagang natatakot yung mga host o yung mga artista na mag-host or mag-guest dyan sa kanilang programa. Hindi lang maamin ni Paolo Contis, nagpa-victim na naman. So tuloy natin. Ay mapindot. Star sa Showtime at hindi naman yun ikinasama ng loob ni Paolo at ng mga kasamahan nito sa Itbulaga. Naintindihan naman daw nila iyon. Ngunit ano nga ba ang katotohanan kung bakit mas pinili ni Bitoy ang Showtime? Tawag dyan respect. Original governance yan si Bitoy. May respeto sa TVJ. Kaya mas pinili niya sa Showtime. Respect po ang tawag doon, hindi takot. May respeto kasi si Idol Bitoy sa TVJ. Kaya po mas pinili niyang mag-guest sa Showtime. Historic ng matatawag na makita si Michael V sa Showtime dahil since day 1 na naging kapuso si Bitoy, sobrang loyal nito sa GMA7. Pero dahil nga sa mga collabs at special na birthday ni paring Ogie Alcacid, nanorpresa si Bitoy at sinamahan pa ni Manilyn Reynes noong August 19. Masaya silang tingnan sa iisang stage kasama ang Showtime family na pinangunahan ni Vice Ganda. Bongga rin ang mga birthday messages nila kay Ogie at makikita talagang dekada-dekada na silang magkakaibigan. Kumanta at sumayaw ang dalawang kapuso guests at kitang-kita ang aliw sa mga taga-Showtime. Sobrang espesyal ng moment na ito para kay Ogie, lalo't si Bitoy ang isa sa mga pinakamatalik na tong kaibigan sa showbiz. Sa katunayan, umabot na sa mahigit 3 dekada ang kanilang pagkakaibigan. Ayon kay Bitoy, mula nang pumasok ako sa industriya, parang kami na yung magkasama ni Ogie sa Octo Arts. Nagpasalamat din si Ogie sa mga asawa ni Manilyn at Bitoy na kanyang nakakonsyaba para sa guest appearance ng dalawa at maging sa GMA7 executives sa pagpayag ng mga ito sa kanilang paglabas sa Showtime. Binalikan din ni Bitoy ang mga panahon na sumusubok pa lang itong pumasok sa showbiz. Nang sumali siya sa CHED 2000 rapping competition sa Itbulaga noong nasa ABS-CBN pa ito noong early 1990s. Kwento ni Bitoy, si Ogie ang dahilan kung bakit natalo ito sa nasabing competition. Anya, ever since kasi alam ko dito rin sa ABS-CBN nangyari yun eh. Noong time na sumali ako sa Itbulaga at siya yung judge. Marami na siguro nakakaalala nito, pero sumali ako sa contest sa dati, dito rin sa ABS-CBN. Tapos siya yung judge, pinatalo niya ako. Patuloy nito, pinatalo niya ako. Rap contest ha? Rap contest. Hindi rapper to ha? Pero siya nagpatalo sa akin. Dagdag pa nga ni Bitoy. Pero ang nangyari, dahil doon, nagsumikap ako at naging magkasama kami sa trabaho. Nagbigay din si Bitoy ng birthday message para sa kaibigan nitong si Ogie. Better health para mas tumagal pa yung career niya dito sa industry. Better relationship with his wife Regine and of course, inner peace. Kailangan mag-relax nito paminsan-minsan. Sina Michael V at Manilyn ang pinakabagong kapuso stars na naging guest sa Showtime mula nang ipalabas ito sa GTV channel. So ayun, tapos na yung video. Alam nyo, dito nyo may kitaan si Michael B ng napakalaki talaga ng respeto niya sa TVJ. No? Kasi pagkakaalam ko, diba, at alam din natin, isa si Michael B sa niligawan ng Tape INC na main host sa generic na Itbulaga. Pero tinanggihan po ni Michael B po yan dahil nga mataas po ang respeto niya sa TVJ at ayaw niyang masira yun. So doon pa lang may kitaan talaga natin si Michael B na talagang bukod sa napaka-talented na isa sa mga artista at rapper, singer dito sa Pilipinas, alam niyo yung pagkatao niya, no, kahit na talagang mas sikat pa yan kaysa kay Vice Ganda, talagang napaka down to earth niya, no. Yung respeto nangingibabaw pa rin sa kanya, hindi katulad ni Vice Ganda na porket ay nako. No, ibang-iba talaga to si Michael B. Talagang
mapahanggang noon at ngayon siya rin yung isa sa mga iniidolo ko dahil sobrang ang bait nitong tao na to. So yun, dito na tayo sa video na kung saan ay si Joey De Leon ay binanatan or sinupalpal si Isko Moreno. So nagiiyakan na naman yung mga ano dyan. Nagiiyakan na naman yung mga tawag dito, yung mga fake ano dyan, yung mga supporters ng TPINC. Supporters nila Isko. Oo. Kasi dito kasi nabasa ko yung mga comment dito. Sabi dito, ano ba naman yan, number 1 na kayo, puro ka pa rin parinig. Alam nyo, kung di kayo ba letter T, kung di pa naman kayo mga letter T, hindi naman kasi yun ang pinag-uusapan. Alam nyo, si Isko Moreno, may mga patama din yan kasi. No, may mga patama din yan. Yung nga lang, dinadaan niya sa yung mga pa-victim. Kung masyado yung pag masyado yung naintindi, or kapag talaga naintindihan nyo ng gusto, yung mga pinopost nila Paolo Contis, nila Buboy, nila Isko, doon nyo marirealize na may pahaging ng konti sa TVJ. Tsaka ito pa, kung talaga, ito sinabi ko na rin to sa ibang video ko, kung talagang mataas ang respeto nila sa TVJ, ba't nila tinanggap yung trabahong yan? Doon pa lang Doon pa lang may kitaan natin sila na wala talaga silang respeto sa TVJ at sa legit Dabarkads. Kasi kung meron, sa dinami-daming pwedeng maging proyektor, trabaho dyan sa GMA, bakit yun pa yung tinanggap nila? Diba? Bakit? Sobrang hirap na ba nila? Doon, medyo maano pa namin tawag dito, maano pa namin, maiintindihan pa namin yung mga ganun. No? Yung mga ganung kasi kaya ako to tinanggap. Kaya niya yan tinanggap kasi para sa pamilya niya, para sa kinabukasan ng mga anak niya. No? Kaso hindi naman sila naghihirap Isko Moreno yan. Tsaka ito, isa rin tong katanungan. Bakit nung panahon na mayor si Isko Moreno, hindi niya nagawa yung mga ganyan, yung ginagawa niya sa noontime show ngayon? Although may point naman na hindi nga sa kanila yung pera na yan, pero alam mo yun, yung kasi minsan yung post ni Isko na ang sarap tumulong, ang sarap, kaya niya rin gustuin bumalik sa sa showbiz kasi nga ang sarap daw tumulong. Ang tanong, ba't nung mayor ka hindi mo nagawa yan? Diba? Puro nga lang nung panahon na yun pero ayoko ng niya kasi iba naman na yun, politics na yun no? Ilang yung pinakaano ko dyan kasi hindi ko siya nakitaan ng ganyan si Isko Moreno. So ngayon, yung mga parinig ni Joey De Leon, lalo't wala naman din pangalan, ewan ko bakit gigil na gigil tong mga followers ng fake bulaga. So ito, panoorin natin mga Kadabarkads. Netizens, nagalit sa post ni Joey para daw kay Isko. Ano nga ba ang ginawa ni Yorme Isko Moreno para mag-post si Joey De Leon na ikinagalit ng maraming netizens? So yun guys, pinost ko lang, may tumawag lang sa napakagwapo niyong host. Muli na namang inula ng negatibong komento ang henyo master Joey De Leon dahil sa kanyang post. Sa kabila nga ng mga batiko sa natatanggap ng mga bagong Itbulaga host, isa si Isko sa patuloy na papuri ang natatanggap mula sa mga tao. Wait lang Bakit isa si Isko sa mga tumatanggap ng mga papuri ng tao? Bakit? Pera niya ba yung pinagtutulong niya dyan? Hindi niya naman pera yan Pera ng programa yan Tsaka, ano yung sinasabi nyo na na nagalit ang netizen kay Joey? Bakit? Ilan ba followers ng ng TPINC? Ang dami ba? 300? 300. Alam nyo, kahit anong paninira nyo, kakasitan nyo kay Joey De Leon sa mga post niyan, sa mga paratang niyan, alam nyo, lumalabas lang katawa-tawa dito ay yung mga nagre-react. No, yung mga bato, yung alam mo yung bato-bato sa langit ang tamaan, nagsasalita. No? Sila yung nagmumukhang katawa-tawa dito. Kasi alam niyo kung bakit? Alam niyo yung tipong
Alam mo yung tipong wala namang pangalan na nilagay doon pero react ng react. Di ba? Tsaka pakialam din namin kung si Isko yung kinatama. At least, totoo, di ba? Hindi naman kaplastikan yung hindi wala namang kaplastikan yung sinasabi ni Henyo Master eh. Alam nyo, sa nangyaring to, itong video to, mag-iiyakan na naman yung longest na mga vlogger. Sabihin na naman nila, lalo yung yung antok na vlogger ng Tape INC. Sabihin na naman yan, sa lahat po, sana imbestigahan niyo po yung mga sinabi po ni Joey De Leon. Sana mabigyan po ng karapat-dapat na aksyon at makasuhan po si Joey De Leon. At nananawagan din po ako sa MTRCB. Ay, yan na naman yun malamang. Pati MTRCB madadamay na naman dyan. Sasabihin na, bakit ito hindi inaano ng MTRCB, hindi pinapatawag? Bakit hindi sinisita na naman ng MTRCB? Walang yan yan. Baka ultimo yung yung pag-ubo ni Sir Joey De Leon, ni sisi nyo, gusto nyong ipatawag sa MTRCB. Kawawa naman yung MTRCB sa inyo. Lahat na lang gusto nyo, MTRCB na lang ng MTRCB ang umaksyon. Promise, abangan natin yan. Mag-upload yung mga tulongges, si Lakay tsaka si Bes. Mag-upload yung mga tulongges na vlogger ng Fake Bulaga. Yung tulongges na Itbulaga. Promise yan. Maano yan, magpo-post na naman yan. Mag-ano na naman yan. Baka nga, ayun nga, sasabihin niya kasi si pa-imbestiga yan eh. Si Lakay, si puro pa-fake ratings. Si Bes, puro naman yung pa-imbestiga. Pati yung TV5 gusto pa-imbestigahan. Sino ka? Si Rendon? Piling sikat? Na para pakinggan ka? Si Raulo ka ba? Kahit nga kami dito, kahit magngangawa kami dito, na sabihin namin na pa-imbestigahan si Joey De Leon, hindi yung gagawin kasi hindi na, ka ba? Tsaka wala namang ginagawang mali yung tao. Kahit naman freedom of speech nating, freedom of ni Joey De Leon yan. Nasa sa inyo kung masasaktan kayo, mga tanga. Tutuloy natin. Dahil na ipapakita pa rin umano ng dating mayor ang pagiging mabuti nito at pagnanais na tumulong sa mga Pilipino. Wow! Madalas din siya ang naiipit at sumasalo sa mga pagpapaliwanag ng mga kapalpakan na nagagawa ng kanyang mga kasamahan na host ng show. Dahilan para marami pa rin ang magmahal kay Yorme. Ngunit ano nga bang rason ni Joey para sabihin at gawin ang bagay na ito kay Isko? Tahol ng tahol, nawawala tuloy paggalang sa'yo. Desisyon niyo umalis, tas ngayon kayo pa maingay. Number 1 na yan pero puro pasaring pa din. Mga bobo. Tama na Joey, work ka na lang, tumatanda ka na eh. Diyos ko Joey, tumigil ka na. Direktang patama umano kay Yorme ang post na ito ni Joey. Caption niya kasama ang picture ng buong Dabarkads. Gina Gita, genuine na legit, dahins get tali, hindi tagilid. Naniniwala ang marami na si Isko ang pinatatamaan ni Joey sa cryptic post nito. Dahil hindi naman lingid sa marami ang segment ni Isko sa Itbulaga na G sa Getly. Na parang ipinalit sa segment noon ng Itbulaga na one for all for one. Dahil dito ay lumalabas ang mga host ng studio at nag-i-interview ng mga citizens. At si Isko nga ang ipinalit bilang co-host ng Itbulaga at ang G sa Getly ang kanyang public service segment na namimigay ng pera sa mga tao. Tila sinasabi ni Joey na peke at tagilid ang mga segment ng show at sila nga ang legit. Dahil... totoo naman Ano bang... Tsaka ito cryptic post yun. Kayo na mismo nagsabi, cryptic post. Tama ba yung bigkas ko? Tama diba? Cryptic post. Ngayon, ba't nyo binibigyan ng kahulugan?
I-search nyo kung ano ibig sabihin ng cryptic. Ha? Ngayon, kung yung about naman doon sa sinabi ni Joey De Leon, ni Henyo Master, totoo naman. Kailan ba naging tuwid ang segment ng Fake Bulaga? Yung mga show dyan, laging tagilid Bakit? Naalala, ito, papaalala ko ulit sa inyo, baka nakakalimutan nyo yung pambabastos ni Buboy Bilar sa matanda. Ilang beses yun. Yung scripted, yung pagsagot ni Paolo Conti sa mga basher, lahat yun tagilid yun tagilid na gawain yun yung hindi pagbigay ng titulong Itbulaga sa TVJ, bakit? Hindi ba tagilid na gawain yun? Ba't sa tingin nyo tuwid na gawain yun? Tantadong tong, sorry. Mga buwisit tong mga to. Totoo naman, tagilid naman lahat Kailan tumuwid ba? Kung may G sa Gedli ang Itbulaga, may sugod bahay mga kapatid ang E80 na version nila ng one for all for one. Isa lang ito sa hindi na mabilang na naging pagpaparinig ni Joey sa mga bagong host ngayon ng Itbulaga. Dahil talagang walang pinapalampas sa paringgan ng Henyo Master. Pero tanong ng ilan, kailan nga ba titigil sa pagiging bitter si Joey? Tanga, hindi bitter tawag dyan. Katotohanan yan. Alam nyo kasi minsan talaga dito sa mundo, lahat ng mga taong real talk, katulad ko, real talk ako, marami rin nagagalit sa akin. No? Prangka ako magsalita, ayoko nung padaloy. Alam nyo yung pa petiks, pa kaplastikan. No? Ayoko nung ganun Kung may galit ako sa isang tao, sasabihin ko yan. Yung sinasabi kasi ni Sir Joey De Leon, Henyo Master, totoo yun Ano bang mali doon? Tanong ko. Tsaka mas gugustuhin ko pa yung ganitong gawain kaya sa'yo magsubuan ng, ay nako. Nagigigil ako sa inyo Mas gugustuhin ko naman to. At least may matututunan pa. Biruin nyo yung natin Tingnan nyo Tingnan nyo yung sinabi ni Joey De Leon wait lang Sana yun? Ano ba yung hanapin natin. Tingnan nyo, ang lalim nitong pagkakasabi ni Joey De Leon. Ni Sir Joey De Leon. Okay? Sana yung post ni Sir Joey? Nawala. Hanapin natin. Tingnan nyo Mawala tuloy paggalang sa Hanapin natin. Ito Caption ni Sir Joey De Leon tingnan nyo. G na Getly. Getly genuine na legit. Dehinge, Jed tali, hindi tagilid. Di ba? Sige, tignan nyo yung mga ganitong salita. Alam nyo, nakakasabog minsan ng utak. No? Totoo naman yung sinabi niya rito Legit sila. Never naman tumagilid ng legit na barkads Ngayon, kung may masasaktan dyan, nasa sa utak nyo yun. Ayun yung tinatawag na sampal ng katotohanan. Boom! Minsan kasi ang sampal ng katotohanan, masakit talaga yan. May masakit talaga yan. Yung mga sinasabi ng mga tao na katulad ni Henyo Master, ni Joey De Leon na talagang prangka. No? Masakit talaga yan. Minsan talaga. Hindi minsan, palagi. Masakit talaga yan, promise. Ngayon, nasa sa inyo yan. Kung mamasamay niyo yung sinabi ni Sir Joey De Leon. Ay, nako talaga. Wala. Alam nyo, ni minsan, noon pa man, wala pa tong issue na to, ganyan na yan si Sir Joey De Leon. No? Palagi talaga marami kang napupulot ng mga N-words dyan, mga N-words tuloy Yung mga, alam nyo yun, yung mga, parang ngayon, katulad nito, yung mga ganyan salita, ngayon, kahit ako ngayon ko lang yan napakinggan Diba? Alam mo yung post niya, meaningful, tapos
alam mo yun, may katuturan, may katotohanan. Ito, natatandaan nyo ba dati sa tagal-tagal ng ganyan ni Henyo Master, ni isa walang lumaban, hindi pala, meron. No, merong lumaban sa kanya pero kaagad din sumuko. O sino yon? Si Willie Revillame. Tatandaan nyo naman dati, di ba? Si Willie Revillame yung pinaringgan niya si Joey De Leon. Pero anong ginawa ni Joey De Leon? Nirebatan niya. Isang beses lang narebat, tahimik si Willie. Noon, hanggang ngayon, yung yung mga nangyayari na yan, ano na ni Joey De Leon ni Sir Joey De Leon, alam niya na yan. Marami na siyang naka-imbak dyan sa utak niya na mga pangbara dyan sa mga niya. Tsaka, karapat dapat naman magsalita si Joey De Leon sa Pick Bulaga. Biruin mo, ginawa niya siya ang gumawa ng Itbulaga, siya ang nag-isip niya ng title na yan. Yung mga segment yan, Tito Vic and Joey ang nakaisip niyan. Tapos kinuha ng alusos. Kahit ako, baka nga oras-oras ko pa rin ganyan Masyado itong mga tulonggis na na to. Supporters ng Fake Bulaga, kala mo naman, mas malala nga yun sa inyo Biruin nyo, hindi naman sa inyo, kinukuha nyo. Mga sinaulo. So yan eto, hindi, sa susunod na lang ito na araw. Oo. Tignan natin kung may mare-reactionan pa tayo dito. Eto guys, may papanood ako sa inyo. Bakit nga ba nasabi ni Joey De Leon na tagilid? Yung G sa Gedli na yan, no? Ito, pakinggan nyo to. Alam ko, napanood nyo na to Tingnan nyo yung gagawin ni Isko Moreno dito. Ako, ngayon ko lang to napanood Ito, panoorin natin. Salamat po Bulaga. Kasi anniversary ko na. Natali ko siyang nagpatakbo sa August 1. Salamat po. Thank you po. My sister, my God po. Thank you, ha? Ingat ka. Okay. Ingat ka. Diba? Ang galing, no? Oo, ang galing. Nung hindi pa sinasabi, yung legit Dabar Cards ng babae, kung yakap-yakapin ni Isko Moreno, yung babae talagang akala mo, alalang-alala siya. Mahal na mahal niya yung audience. Mahal na mahal niya yung contestant. Pero kung sinabing legit Dabar Cards po kami, nilayasan niya bigla. Ibig sabihin, kaplastikan lang talaga yung ginagawa ng mga host dyan sa Fake Bulaga. Ulitin natin para mas maganda sa inyo. Baka sabihin niyo, baka nabibitin pa kayo. Ulitin natin, Tingnan mo yung tsura niya, Tingnan mo yung tsura. Diba? Nung umalis siya sa babae, gumanon siya, Ibig sabihin, palyado, hindi nila, hindi uto-uto. Pahiya siya, kung sa madaling salita. Ayan ba yung sinasabi nyo na, totoo yung pagmamahal sa Pilipino? Kung totoo pala yung pagmamahal nyo, bakit ganyan? Porket legit Dabar Cards lang yung sinabi, ganyan na yung yung ginawa nyo? Ganyan na yung asta mo sa contestant? Alam nyo, dati bilib ako dyan kay Isko Moreno, pero ngayon hindi na. Dati okay siya, ngayon hindi na. Hindi talaga totoo. Ito, 100%. Napaka-okay ni Isko Moreno. Pero hindi na siya okay. Ito, tuloy na ito. Tingnan nyo. Ulitin natin, ha? Grabe yung Tingnan mo, yakap na yakap pa, Makita mo, umiiyak yung babae. Tingnan yung gagawin ni Isko. Panoorin natin. Salamat po Bulaga. Kasi anniversary ko na. Natali ko siyang nagpatakbo sa August 1. Salamat po. Thank you po. My sister, my God po. Thank you, ha? Ingat ka. Okay. Ingat ka. Diba? Ganyan, kaya kami inis na inis sa mga yan kasi napaka-plastic ng ginagawa nila. Tumutulong pero kaplastikan. Pag sinabing legit Dabar Cards, lalayasan na lang nila bigla. Bakit yung kay Jose? Tinawag si Jose
nag-shoutout yung matanda sa Itbulaga. Ano sabi ni Jose? Nay, okay lang kung kahit ano po ang itawag nyo sa amin. Ganun dapat eh. Kaso dito, pinapakita nila ang pangit. At dito rin tong time na to na binastos ni Buboy Villar yung matanda, tinanggalan ng mic. So ngayon, paano nyo sa amin may explain na Kaya para sa amin, karapat dapat lang talaga silang masupalpal ni Joey De Leon. Talagang sampal lang talaga sa kanila yan. Dapat lang talaga sa kanila yan. So yun mga kadabarkads, anong masasabi nyo sa mga bidyong na pag-usapan natin ngayon dito sa bidyong ito? I-comment nyo lang dyan sa baba. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, ingat po kayo palagi. Hanggang dito na lang itong ating video reaction. So bukas may upload din po tayo. Araw-araw yan, 2-3 may kasama pang live. At ayun, nangingi po pala ako ng pasensya kanina sa live ko. At hindi ko po kasi napigilan yung aking sarili kasi nga may nabasa ako na comment na kami nga daw po kaya lang daw namin to ginagawa is dahil binabayaran po kami ng TBJ. Kahit naman sino siguro masasaktan at may inis. Totoo hindi kami nasasaktan. Naiinis kami kasi nga hindi lahat na lang ba nang gagawin natin dito sa Pilipinas? Sasabihin nyo binabayaran. Kusang loob po namin to. Minsan hindi po kami inutusan ng TBJ, ng Tito Vic and Joey, ng legit Dabarkads para gawin namin to. Kusang loob po namin to, Kaya sa mga nagsasabi dyan na binabayaran po kami, nagkakamali po kayo. Dahil hindi po kami ganun mga vlogger. Hindi po kami katulad ng ibang vlogger dyan na kapag binayaran, basta-basta na lang pong babanat. Hindi po kami ganun. Okay lang po sa amin kahit magdildil po kami ng asin or At least kahit papaano nakakain kami 3 beses ang araw. At never kami ng apak ng tao. Yan ang tatandaan nyo. At nasa katotohanan lang po yung pinagtatanggol at ginagawa namin. Karapat dapat po ang TBJ na suportahan at depensahan. Dahil sila po ay inalipusta, inapak-apakan ng Tape INC. Kaya nandito kami ngayon para sila naman yung ipagtanggol namin. So yun lang po So, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko kanina. So, yun. Ingat po kayo palagi and God bless. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At ayun, mga Kadabarkads, pakishare naman po ng ating mga video para mapanood pa po ng iba nating Kadabarkads. So, ingat kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye!